Yo, 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 yo! This is your boy, Ma PK again! Oo nga, no? Tagalog tayo ngayon, Tagalog. Ito ang inyong kaibigan na si Ma PK at tayo ay magsisimula na naman. At sa araw na ito, pag-uusapan natin sa ating sariling wika, sino nga ba si GMC? Si GMC o ang Get Money Club. GMC o Get Money Club, ito ay isang proyekto na nasa loob ng Solana Chain na nagnanais magkaroon ng isang proyekto na nagbibigay ng tinatawag na revenue share. So ano nga ba ang revenue share? Ang revenue share ay isang klase ng utility na ginagamit nitong proyekto na ito upang bigyan ng dire-diretsong free money o libreng kita ang mga tao na kasali sa proyektong ito. Pero ang tanong ay, paano naman nagiging posible na mangyari ito? So dahil sa kanilang tinatawag na distribution mula sa kanilang transaction fees, ito ay nakakapagbigay ng pagkakataon na makapagbigay sa mga taong kasali sa proyekto. Ngayon ang tanong ay ganito, bakit ba kinakailangan ng mga transaction fees? Alam naman po nating lahat na sa isang normal na proyekto, nagkakaroon po ang mga kumpanya ng kanilang pangsariling dahilan, sa kanilang pagbibigay po ng mga taxes, May mga iba po na nagbibigay ng 3%, 2%, 5%, at kadalasan po ito po ay nagiging paraan ng kumpanya para po mag-sustain ang kanilang mga operational expenses o yung mga expenses po ng kanilang produkto, Pero ang kagandahan po dito sa GMC o Get Money Club, sa sobrang mapagbigay po ng ating napakagaling na team, Shout out po kay Boss Derelic, na napakagalante sa pagbibigay sa ating mga miyembro. Ito pong proyekto na ito ay ginamit po ang transaction fees na supposedly mapupunta po sa kumpanya ay ginamit po upang ibalik po ulit sa ating mga miyembro. So lagi nga po natin tatandaan, sa lahat po ng bagay, mga kapatid, sa lahat po ng bagay dapat lagi po yan may lohikal at realistic na anggulo. Kaya po minsan kapag sinasabi po nila na if it's too good to be true, then it's not true. Or kung masyadong maganda at parang hindi naman kapani-paniwala ang mga sitwasyon, marahil hindi nga talaga totoo. Pero dito po sa proyektong ito, makikita po natin yung anggulo na pwede po nating masabi na talaga namang may pinanggagalingan kung saan po nakukuha ang napupunta sa mga tao. So again, uulitin ko po, ang tawag po doon ay revenue share. Ito pong revenue share na ito ay ang transaction na mga taxes na supposedly mapupunta sa kumpanya, ngunit ibinabalik po sa mga tao. Sa oras po na ito, sa lagay po na ito, meron po silang transaction fee na 8%. 7% po goes back to the people, bumabalik po ulit sa mga holders, sa mga miyembro, at ang 1% naman po ay ginagamit upang magkaroon ng burning, So may burning mechanism din po itong proyekto na ito, na kaya po napakaganda, Personal po ito, personal ko pong pananaw, napakaganda at nagbibigay po ng pangmatagalang profit, o kita sa mga tao. Bakit nga po ba? Dahil kapag ang isang proyekto po ay may burning mechanism, it means to say po na ang kanilang supply o yung dami po ng kanilang inilabas na tokens ay unti-unti pong mauubos. So ang tawag po dyan ay scarcity, o ang pagbibigay po ng sitwasyon na kung saan nagkukulang po ang supply or pinapaliit ang supply. So, yun po ang tinatawag na revenue share. Isa lang po yan sa mga napakadami pa po
na mga utilities na naniniwala po ako na dinedevelop po ng GMC. Isa na rin po dyan ng RWA or ang tinatawag po na real world asset, na kung saan ang kumpanya ng GMC ay nagnanais po na makabili o maging parte ng mga kumpanya or ng mga assets na nandito po sa real world na tinatawag, no? O baka po medyo naguguluhan po kayo dyan, ha, mga kaibigan. Ang pinag-uusapan po natin ay crypto token, crypto project. And that's why ito pong proyekto po na ito ay lahat ay nasa internet. Kaya po mas maganda po magkaroon po tayo again ng tinatawag na DYOR or do your own research. Lagi po nating sinasabi, lahat po ng aming sinasabi ay hindi po financial advice or not a financial advice, NFA. So ang tanong po, saan po ba makikita ang proyektong ito kung tayo po ay nag-due diligence or tayo po ay nagmamasid-masid o nagre-research? Makikita nyo po rito ang contract address, at para po sa mga taong gustong makahanap pa po ng mas maraming impormasyon, ilalagay rin po namin dito ang link ng kanilang website, link po ng marami pa pong mga impormasyon na pwede nyo pong makita, at nang kayo naman po ay personal na makapag-aral sa proyekto ito. Lagi pong natatandaan na kailangan po ng mabusising pag-aaral sa lahat po ng proyekto na inyo pong gustong salihan. Uulitin ko po, nawa ay kayo po ay patnubayan ng Diyos at magkaroon po ng masayang pag-trip. Sa uulitin, bye-bye!